Together daw, we will bring PRRD home. Yan po ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Matindi. Matindi daw. Buti pa daw atang si Amy Marcos, tumatanaw ng utang na loob. Ako hindi ko kayang tanawin ang utang na loob ng isang tao kung kagaguhan lang naman ang nakikita ko na ginagawa niya sa kapwa at sa ating bansa. Kasi ang taong gumagawa ng mabuti, huwag kang mag-expect na yan ay tatanawin sa iyo na utang na loob. Dahil normal at innate sa atin dapat na maging mabuti sa ating kapwa. Yan kasi ang gusto ng mga Duterte. Lahat ng kanilang kuno ay tinulungan. Dapat ay tumanaw ng utang na loob at dapat hindi kumalas sa kanila. Dapat sang-ayunan ang lahat ng kabulastugan nila. Mali. Ayan. Meron bang kakayahan ang isang Amy Marcos na pabalikin sa Pilipinas si Digong? Mukhang malabo. Hindi nga po kayo pinapasok sa detention facility. Tapos ngayon, meron kayong, together, we will bring PRRD home. Yan yung sinabi na si Amy Marcos. Alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan, kaya't simulat sa pool, alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit daw ni Digong. Hindi daw ito katanggap-tanggap. Totoo, alam namang maging katanggap-tanggap yan sa kampo ng mga Duterte. At kung totoo na ganyan din ang nasa isip nyo, Senator Amy Marcos, pwede rin kasi na nagkukunwari lang kayo. Hindi na natin malaman talaga kung ano yung totoo tungkol kay Senator Amy Marcos. Pero ang alam ng taong bayan, ang alam ng mga kababayan natin, etong ginagawa ni Senator Amy Marcos ay pansariling kapakanan pa rin ang kanyang iniisip. Malay nga natin, malay nga natin. Ito yung balita, Amy Marcos not allowed to meet Duterte. Hindi nag-usap, hindi pinayagan. Tapos ang ibinibida doon sa mga nasa The Hague na DDS, kuno ay makakabalik, parang alam nyo na mga diehard kayo mga diehard dyan sa The Hague, alam nyo ang totoo, alam nyo hindi na makakabalik si Digong, pero gusto nyo pa rin paniwalain at lukohin ang sarili nyo. Dahil nga may mga taong katulad ni Amy Marcos, Sara Duterte, na kayo ay pinapaasa. Kawawa.